The title of the message ay pinamagatan po nating The Hearers, The Talkers, and The Doers. No, yung tagapakinig, tagapagsalita, at tagatupad. Okay? The hearers, the talkers, and the doers. Doon po sa binasa po natin sa Matthew chapter 13, verse number 3 to verse number 23, or the parable of the sower, Jesus describes 4 kinds of hearers, no? Ang Panginoong Jesucristo po, meron siyang binanggit na 4 na uri ng tagapakinig. At yun yung binabanggit niya sa kanya pong parables. Ano daw po yun? Pag sinabi mo kasing sower, ibig sabihin, nagtanim. No? Kaya nga sower, yung taga-tanim. Ang sabi po ng Bible, meron daw sower o meron taga-tanim na naghasik ng mga binhi. Ang ilan sa mga binhi, napunta sa tabing kalsada, sa wayside. Yung isa naman, napunta sa batuhan, sa stony ground. Yung isa naman, napunta katabi ng thorns. May mga tinik. Okay? And yung isa, yung pinakahumahuli, napunta naman sa good ground o dun sa mabuting lupa. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng 4 na uri ng ground po na ito, no, mga kapatid? Number 1, yung wayside. Ang sabi po ng Bible, yung wayside daw po, nung hinagis doon yung binhi, dinagit ng mga ibon. Alright? Hinalintulad po iyan dun sa mga taong nakapakinig lang, napakinggan nila, naaaring nadaanan nila, pero hindi nila naunawaan dahil nadagit agad ni Satanas ang salita ng ating Panginoon, na nakaw agad yung blessing, yung pagpapala ng salita ng Panginoon. It might be narinig nila sa radyo, it might be narinig nila sa preaching, it might be narinig nila sa live streaming, sa street preaching, pero pumasok sa kabilang tenga, lumabas lang sa kabila. Hindi nila naunawaan, therefore hindi sila pinagpala ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, yung stony ground. Ano naman yung stony ground, no, mga kapatid? Ang sabi po rito, sa stony ground, tumubo naman siya. Umusbong naman. Kaya lang, palibhasa, walang mataniman ng ugat. Nung uminit yung araw, wala na, nalantan na siya, natuyo na siya. Bakit? Ang sabi kasi ng Bible, walang ugat. Hindi siya kumapit doon sa stony ground. So anong ibig sabihin po noon? Ito yung mga tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, natuwa, panandalian, na-bless, panandalian. Pero di talaga nila naintindihan, walang ugat, emotion lang. No? Meron silang excitement, meron silang joy, meron silang entertainment sa church, pero habang tumatagal, wala palang ugat. Kaya nung dumating yung mga pagsubok, natuyo na lang din. Yun po yung stony ground. Ano naman yung pangatlo? Yung thorny ground. Ang sabi ng Bible, ito naman yung mga binhi na, alam mo yun, tumubo naman, umugat naman sana, kaya lang hindi nabunga. Bakit? Na-choke? Natusok ng mga tinik. Anong sabi ni Christ po doon? Sila naman yung mga nakapakinig ng salita ng Panginoon, kaya lang yung affairs ng mundong ito, hindi nila mabitaw-bitawan. Kaya yung salita ng Diyos na dapat mamunga sa kanilang buhay, hindi mamunga-bunga. Bakit? Kasi every time na magbubunga, yung affairs ng mundo, yung kamunduhan, tinutusok yung bunga na dapat nasa kanila. Okay? Nakakalungkot yun, ano? Pero ito yung pinakamaganda, yung good ground. Bakit? Nung hinagis sa kanya yung binhi, okay, umugat siya, at higit sa lahat, siya ay namunga. Ang sabi, some are 100-fold, some are 60, and some are 30. Okay? Anong maputunghayan po natin? Ano po yung matutunghayan natin sa parable po na ito? Look at this. Yung 4 na lupa, no, mga minamahal, pare-parehong nakatanggap ng binhi. Okay? Ibig sabihin, yung 4 na tao o yung 4 na klase, pare-parehong nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya lang, iisa lang yung nagbunga. So walang problema sa salita ng Diyos. Pare-parehong nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya lang, ang paglago, ito po ay individual.
Hindi po ba? Kaya nga rin, ang sabi ng Bible, yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung walang naghasik ng binhi, walang nagtanim, walang magbubunga. Hindi po ba? Kaya tayo, yung mga soul winners, di ba? Labas lang tayo ng labas. Bigay lang tayo ng bigay ng gospel tracts. Katok lang tayo ng katok ng pinto. Nangangaral lang tayo sa mga kalsada. Kasi hindi natin alam kung sino talaga yung makakakilala sa Panginoon eh. Pero hanggat may nagtatanim, sigurado may bubunga't bubunga. Di ba? Kaya wag tayong mapapagod, wag tayong manlulupaypay. Ang tagal naman ng bunga. Baka nahulog lang sa thorny. Ano? Thorny. Oh, thorny ground. Baka kaya nahulog sa stony. O kaya naman nasa wayside lang. Pero darating ang araw, may mahuhulog at mahuhulog din sa good ground dyan. Di po ba? Basta hindi lang tayo manlulupaypay. Kaya ang sabi rin ng Bible, importante yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Naalala ko si Mary at si Martha. Si Martha, laba ng laba, hugas ng plato. Hindi masama yan. Kaya lang ang sinabi ng Panginoon, mas pinili ni Mary yung higit na mabuti para sa kanya. At ano daw yun? Yung pakikinig ng salita ng ating Panginoon. The Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Alright? So the hearers, no, mga kapatid. Pangalawa po, yung the talkers. Okay? Sino naman yung mga talkers? Sila yung mga mahilig magsalita. Again, walang masama sa pagsasalita. Preaching nga natin last Sunday, our private devotion should lead to public declaration. No, dapat hindi tayo secret follower. Dapat alam ng lahat na Kristiyano ka, na Baptist ka. Hindi dapat natin tinatago yung pagiging follower natin ni Christ. Pero masama din yung salita ka lang na salita. Okay? Masama din yon. Anong ibig mo sabihin, pastor, na salita ng salita? Salita ng salita, pero yung sinasabi niya, hindi naman niya ginagawa. Yun ang masakit. Kaya ang sabi rin ng Bible, no, mga minamahal, Luke chapter 6, verse number 40. Luke chapter 6, verse number 46. Ito ang sabi po, And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? So a lot of people tumatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sinusunod yung inuutos ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Christ, if you love me, keep my commandments. Hindi po ba? So hindi dapat puro lang talk. Hindi lang puro dapat salita lang ng salita. Dapat yung sinasabi natin, ginagawa natin, lalo pa nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi po ng Bible, no, mga minamahal, sa Matthew chapter 15, verse number 8. Matthew chapter 15, verse number 8. Ito po ang sabi po ng Bible. Ano po? Matthew 15, verse number 8. These people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips. Look at this. But their heart is far from me. Di ba, nakakalungkot, salita lang daw ng salita itong mga taong ito. Hindi ba? Sa pamamagitan ng kanilang bibig, sa pamamagitan ng kanilang labi, akala mo napakalapit nila sa akin. Pero ang katotohanan, ang kanilang puso'y napakalayo sa akin. Hindi po ba nakakalungkot kapag ganon? The talkers, again, hindi masama ang magsalita. Dapat naman talaga nagsasalita tayo. Dapat naman talaga ipinahahayag natin ang salita ng Diyos. Pero yung masama, salita tayo ng salita, pero hindi natin ginagawa. Hindi po ba? Look at this. 1 John chapter 3, verse number 18. 1 John chapter 3, verse number 18. Ito po ang sabi po ng Bible. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ang sabi ng Bible, huwag ka lang magmahal sa pamamagitan ng salita, huwag ka lang magmahal sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng paggawa at ng katotohanan. Okay? So again, the Bible is consistent. We should talk about our faith. But most importantly, dapat
tinutupad natin ang ating pananalita. Romans chapter 2, napakaganda po nito. Romans chapter number 2. Romans chapter number 2. Verse number 19. O verse number 20. Ito pong sabi po ng Bible. Okay, verse number 19. Simulan natin. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and in truth and in the law. Thou therefore, which teachest another, teachest now not thyself. Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idol, dost thou commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God, for the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. Okay? So, ang sabi ni Apostle Pablo, kayong mga nagsasalita, kayong mga nagtuturo, hindi nyo ba tinuturuan ang sarili nyo? Yun ang sabi po niya. Okay? Again, walang masama sa pagtuturo. We praise God sa mga teachers and preachers natin. But most importantly, dapat tayo yung una na gumaganap sa mga itinuturo natin. Okay? And I think it makes sense. Halimbawa, for me, pastor ako, no? Then may tinuturo ko, wag natin pababayaan ang araw ng linggo, tapos ako wala. Di ba? Sakit sa tenga noon, no, mga kapatid. Especially, pastor pa ako, sasabihin ko na, tapos sabi ko, suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Tapos ako mismo hindi gumagawa. Napakasakit sa tenga noon. Kaya nga ang sabi ng Bible, hindi lang tayo talkers, we are also doers. No? And speaking of doers, number 3 na po tayo. Number 1, yung hearers. Number 2, yung talkers. And number 3, the doers. In Matthew chapter 7, look at this. In Matthew chapter number 7, verse 24 to verse number 27. Ito po ang sabi po ng Bible, Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, whosoever heareth this saying of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sun, and the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Again, the doers. Again, we should not hearers only, but doers also of the Word of God. Hindi lang tayo nakikinig, hindi lang tayo nagsasalita, kundi tumutupad din tayo sa kalooban ng ating Panginoon. In the book of Ecclesiastes, chapter number 12, ang sabi po ng Bible, hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. Hindi po ba? Sundin daw natin ang kautusan ng ating Panginoon. And again, tulad ng preaching natin last time, no? Reaffirm your servanthood. Tanggapin natin yung pagiging alipin natin ng Diyos. Yung pagiging lingkod natin ng Diyos, pero lagi kong sinasabi, yung pagiging lingkod natin, hindi lingkod na nakatali ka, kundi ikaw yung lingkod ng Diyos, pero ikaw yung lingkod na pinalaya. Naglilingkod tayo dahil tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Naglilingkod tayo dahil naranasan natin yung kanyang kabutihan. Naglilingkod tayo dahil pasalamat tayong pupunta tayo sa langit. Okay, we should be doers of the word
not hearers only, and most importantly, not talkers only. Okay, so nakita po natin, hearers, talkers, and doers. So, itong mga bagay po na ito, kung isa lang siya, for example, hearer ka lang, no? Pero hindi ka talkers, saka hindi ka doers, pangit din. Kung talkers ka lang, pero hindi ka hearers, and hindi ka doers, pangit din. Kung doers ka lang, hindi ka hearers, hindi ka marunong makinig. Kaya at ayaw mo rin magsalita, gawa ka lang ng gawa, pangit din. Okay? Pero kung ikaw ay hearers ka na, talkers ka pa, and doers ka pa, these three goes hand in hand, no mga kapatid? No, it goes hand in hand. Para tayo mas lalong maging effective na lingkod ng ating Panginoon. Okay? There's time to listen. There's time to talk. And there's time to do the will of God sa buhay po natin, no, mga kapatid. A perfect timing for everything. Okay? Ngayon, it's my time to talk. Kayo naman, it's your time to listen. Pero sa mga susunod na araw, it's our time to do the will of God in our life. Amen, no? Okay, so muli dito po natatapos yung aking maikli at simpleng mensahe ng salita po ng ating pong Panginoon, no? I hope, sabi ko nga, very challenging ang mga aral sa gabing ito, very challenging. Kaya sabi ko kay Tatay Iter, ako na lang muna, Tay. Next week ka na lang. Very challenging. Pero I hope and I pray, nangusap po ang banal na Espiritu sa atin sa mga oras po na ito.